It was May 16, birthday of Father Bobby. Father Bobby and Noy and I were student leaders back then in the Ateneo, many, many decades ago. But on May 16 this year, Ascension Day, I texted Noy at sabi ko sa kanya, Noy, Ascension. Sabi ko, pre, Ascension ngayon. Naway akayin kang umahon ng ating pukon. Sumagot siya. Text ni Noy, His will and intention be done. Jet, hindi ako nagpapadalaw sa ospital. Baka matsambahan pa ng COVID. Salamat sa alok. Sumagot ako, naunawaan ko, kaya pray from home na lang ako for you. Ingat lagi. 2 days later, after the angio procedure, I texted him again. I said, Pre, kamusta na? Kamusta ka na after your angiogram? Sumagot siya. They discovered a blockage between 70 to 80% in a good position for access. Massive relief after. This was the best outcome possible. Thank you for the prayers. At sumagot ako, ay galing. Natanggal ang bara. Hinga ng malalim. Mabait ang Diyos. Tapos sumagot na naman si Pinoy. Sabi niya, the heart got enlarged because it was working so hard to remove the fluid because efficiency was down due to the blockage. Sumagot ako, kaya pala stout-hearted ka, matabang puso. Sige, now the heart can rest. Kung makina pa yan, sabi ko, nag-overheat na o kumatok dahil barado ang karburador. Pahinga ka pa at hayaan mong humilom ang puso. Akala ko tapos na. Sumagot na naman. Sumagot siya sa text. Sabi niya, yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. I guess he meant dito sa ospital. He could have meant dito sa Pilipinas. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Broken heart. Isa lamang ako sa marami na nakamalas sa kabiguan ng kanyang puso. At hindi lamang dahil sa kanyang love life na hinalintulad niya sa Coke Zero. Pangulo siya, pero ilang beses siyang nakatikim ng talo. May mga hapon na ibinuhos niya sa amin ni Cardinal Chito Tagle ang tampo niya sa simbahan, pati na sa mga Heswita, ang mga issue niya sa sistema ng katarungan, hindi lamang sa Korte Suprema, naroon lagi ang tampo sa bagal ng kilos, sa kupad ng takbo ng pag-unlad ng bansa. Yung A sa DAP, naalala niyo po ba yung DAP? Na hindi man nakalipad. Yung A
ay acceleration, arangkada. Noong prinisinta naming mga Heswita ang aming wish list sa kanya tungkol sa pagkokotong, hindi lang sa customs, at kung ano-anong katiwalian, sa pagyurak ng kalikasan, sa kalidad ng edukasyon at iba pa, ayun, nagte-text siya. Sabi ko sa loob, ano ba to? Hindi nakikinig. Nagte-text. Yung pala, tinitext niya yung Secretary of Energy o Finance o DILG real time para sagutin o aksyonan na ang aming mga hinaing. Madali siyang mainip at magalit. Lalo na kung hindi mo nagawa ang homework mo o malabo kang mag-isip. Minsan, pagkatapos makipag-meeting sa kanya, pinasit-in ako sa kanto ng kwarto habang pinulong niya ang kanyang gabinete. Habang pinagmamasdan ko sila, naalala ko ang mga araw namin sa kolehiyo dito sa Ateneo. Nung kami mga student leaders sa Sanggunian, si Father Ben ang aming dekano. Doon pa lamang sa aming kabataan, natuto na kaming makipagbakbakan. Walang personalan, basta para sa kapakanan ng kalahatan. Pagkatapos ng meeting, pinasalamatan ako ng ilan sa kabinet at sabi kung pwede raw dalas-dalasan ko ang sit-in kasi hindi daw sila ganong pinagagalitan kung may pari. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Kung broken-hearted si Noynoy, alam kong dahil din ito sa hati ang puso ng bayan. Ang dalamhati ng bayan, siya ring dala-dala ng taong ito. Minsan, palabiro naming tinanong si Brother Armin. Sabi namin, bakit po pinagtsatsagaan na maglingkod sa kanyang gabinete? Simple lamang ang sagot ni Brother. Sabi niya, in so many words, ano pa man ang kanyang kahinaan, pag may desisyon na dapat gawin, ang huling tinatanong lagi ng Pangulo sa kanila, paano maapektuhan ang mga mahihirap ng desisyong gagawin natin? How will this decision affect our poor? Kung ganoon magtanong ang pinuno, paano ka naman hindi maeengganyo? Ang broken heart ng taong ito, nasobrahan din ng broken heart ng taong bayan. Minsan, nasa Palawan kami para itaguyod ang underground river at ang kalikasan. Sabit lang ako, akala ko joyride, pero napagod ako sa kung sino-sinong binisita, pati yung pamilya ni Dr. Jerry Ortega na pinaslang dahil sa kanyang pagtatanggol sa kalikasan. Ang broken heart ng bayan ay lalo pang nagagasgasan ng kagaspangan, ng kung ano-anong dahas na walang pinagpipitagan. Ang karahasan at pananakot na panakipbutas lamang sa isang malalim na kahinaan. Ang broken heart ng taong ito, ang broken heart ng ating bayan, hindi kaya dito.
Mukhang hindi nga kakayanin dito. Dumirito at gumagapang, pasimple at pahaging lamang ang pagmamanhid ng puso, ang paglimot sa magiting na nakalipas, ang paghagis ng dignidad ng kapwa, ang pagdududa sa kabutihan at ang pangangalyo at pangangapal ng puso. Pero Noy, kung nakikinig ka ngayon at alam kong naririnig mo ako, wala namang wangwang ang tunay na kabutihan. Wala naman wangwang, di ba? Hindi kailangang iwangwang ang katotohanan kahit matinis kung umingay ang kasinungalingan. Ikaw mismo ang nagpamana ng pagsupil ng wangwang sa ating lipunan. Kutob mo, kutob ng bayan, kutob ni Kristo. Ang kapangyarihan ay para sa mga salat sa kapangyarihan. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Doon sa second to the last text, that was his second to the last text, I replied, sige, Noy, magpaka-stout-hearted na lang, ano pa man. Tapos sumagot siya. Huling text niya sa akin, huling pangungusap ng kanyang buhay. Alam niyo, sabi niya, pre, sa grade school hamburger, umasa at may pag-asa. Ito ang huling pangungusap, Noy. Ito yung iyong huling pangungusap sa akin. Pagkain. Pagkatapos sabihin ang broken heart, hindi kakayanin, nagawa mo pang alalahanin ang iyong kabataan at ang mga puok ng sariwang pag-alaga at ligaya. Ang broken heart, di kakayanin. Pero kung may grade school hamburger, may pag-asa. Noy, sa grade school, tinanong ko kay Father Salty of happy memory, yung dating headmaster ng grade school, Noy, sa grade school, wala na yung hamburger eh. Siguro, dyan sa langit, marami. Ewan. Kung nakakahinga ka na ng malalim, alam ko na sa langit, gutom ka pa rin at broken heart ka pa rin para sa amin. Noy, ikaw naman ngayon ang pray from home, ang pray from heaven. Ikaw naman ang manalangin.